sama tayong magiging sakli. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang aming ibabalita. Natagpo ang nakalutang sa irigasyon ang putol na ulo at katawan ng isang lalaki sa San Rafael, Bulacan. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na nakasuot ng itim na damit, maong pants at rubber shoes. Inilagak sa isang punerarya ang bangkay habang patuloy ang investigasyon. Bago sa saksi, patay ang mag-asawa at dalawa nilang anak sa sunog sa isang bahay sa Malolos, Bulacan. Sugatan naman ang isa pa nilang kaanak o anak na 15 anyos lang. Ayon sa Chief Investigator ng Malolos Fire Station, mag-alas 4 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Tumagal ng 30 minuto ang sunog bago ito tuluyang naapula. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng sunog. Hindi doktor kundi midwife ang tumuli sa 10 taong gulang na nasawi matapos ang operasyon. Saksi si Jomer Apresto. Sobrang bata po ng anak ko para mamatay na dahil lang sa ganyan Sobrang sakit po sa akin. Panganay ko po yan Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Kasabay ng pagluluksa ay ang paghahanap ng hustisya sa pagkasawi ng 10 taong gulang na si McNathan Aquin, ang nagpakilalang doktor na nagtuli sa bata, kumadrona o midwife, na naaresto noong 2023 nang salakay ng PNP CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic sa Balot, Tondo, Maynila. May natanggap kasi silang reklamo na ang nangangasiwa sa klinik ay isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ang suspect, ginagamit daw ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa ang suspect at matagal na rin daw walang permit ang lying-in clinic. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doktor hindi. Kinumpirma ng nanay ng bata na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babaeng tumuli sa anak ay iisa. Natuklasan niya lang daw online ang clinic dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yun. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20 cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginig na ang kanyang anak. Patagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitin yung anak ko, yun na po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Kasunod ng insidente, dinala sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak pero pinauwi rin dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nagdadalawang isip pa raw ang pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng nagtuli sa bata. Ang Philippine Society of General Surgeons nagpaalala sa mga magulang at guardian na ipatuli lang sa mga lisensyadong doktor ang mga bata para maiwasan ang mga komplikasyon. Sa doktor po kayo dapat magpapatuli. In fact, ang mga doktor po na lisensyado, kahit na po hindi sirohano, ay may kaalaman at may kapasidad kung nag-train po sila na magtuli. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Arestado isang police corporal dahil sa kasong robbery, extortion at carnapping. Patuloy namang pinaghahanap ang mga kasabot niya. Saksi si Oscar Oida. Agad isinakay sa police mobile ang lalaking ito matapos madakip na mga tauhan ng Quezon City Police District kaninang hapon. Ang suspect, isang pulis din na may ranggong korporal. Hinuli siya sa mismong headquarters ng Northern Police District matapos madawit sa kasong robbery, extortion at carnapping sa Quezon City. Kwento ng isang unang biktima, pinara ang kanyang motorsiklo sa northbound lane ng EDSA ng 2 lalaking nagpakilalang mga pulis. Sinakay daw siya sa isang SUV na may 3 iba pa umanong sakay. Iniwan yung motor ko doon.
Tapos dinala kami kahit saan-saan. Tapos yung tatlong kasama kong nakasakay doon, hinihingan ng pera na kung meron sila pwedeng lapitan na yung magbayad sa kanila. Pumunta kami ng Valenzuela dahil yung kapatid doon ng isa magbibigay rin ng pera. Pero nung pumunta po kami doon, wala yung kapatid. Umalis po kami, inintay nila yung nagbigay yung isa. Sinaktan din umano ang mga biktima. Nung wala silang makuha, binugbog nila yung isa, naduguan na. Tapos tinawagan yung kapatid, nagmamakawa yung kapatid ng kuya na bigay mo na tol, bigay mo na tol. Hindi ibibigay yan, papatay na nila ako rito. Kaya po nagbigay po ng pera kagad yung kapatid na isang nahuli po. 6 na oras daw nagpaikot-ikot ang sasakyan bago pinababa ang 2 biktima sa bahagi ng Del Monte Avenue sa Quezon City. Ang huling biktima, ibinalik kung saan siya kinuha. Nakunan ito ng CCTV ng nakasasakop na barangay. Yung binaba po ako dyan, sabi sa akin, wala ka malang ibibigay, kunin na namin yung motor. Sabi. Yan po yung unang talagang sinabi niya na pagbaba, wala kayong mabibigay, kunin namin yung motor. Oo po, yun yung inanon. Yun po yung unang pagbaba nila sinabi niya. Oo po. Tapos po yung sabi ko, pwede po kunin yung cellphone ko kasi kailangan ko sa trabaho ko po yan, sabi ko. Ay, kung gusto mo, tuluyan ka na namin, sabi sa akin. Kasi gusto nila, salvage kami. Sabi ko, hindi po. Ang naarestong suspect, nakatalaga sa District Personnel Holding Administrative Section ng NPD. Na-validate nitong ating mga investigator at ito po ay na-identified through yung sa CCTV footage na recover and dun po din sa sa nakipag-ugnayan din kasi nakipag-ugnayan din ng ating mga operatiba dito sa Intelligence Division ng Northern Police District. May iba pa umanong kasong kinakaharap ang nasabing pulis ayon sa nakalap na impormasyon ng QCPD. Kaya siya ngayon presently assigned dito sa Northern Police District Personnel and Admin Section dahil meron din siyang mga previous na mga record when it comes to yung irregularities in the performance of duties itong pulis na ito. So may dati na siyang involvement. Hindi pinangalanan ang naarestong pulis na iniimbestigahan na ng SIDU. Hinahanap pa ang kanyang kasamahan. May mga ganitong insidente na may magpakilalang pulis, wag po tayong mahiyang manigurado kung tingnan natin kung sila po ay nasa tamang uniforme at wag mahiyang hingan po sila ng ID para po sa ating kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Nahulog sa ilog sa Tuguegarao City ang 2 estudyante matapos madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo. At sa Aklan, nasawi ang isang rider nang sumalpok sa patrol car ng pulis. Saksi, si John Sala ng GMA Regional TV. Pagpasok ng motorsiklong yan sa kalsadang ito sa Banga, Aklan, saktong paparating din ang patrol car ng 1st Aklan Provincial Mobile Force Company. Sinubukan pang umiwas ng patrol car pero bumangga sa gilid nito ang motorsiklo. Tumilapon ang rider. Naisugod pa siya sa ospital pero agad na pinawian ang buhay. Ang lugar na to, sir, medyo straight and provincial road po siya, sir. And wala pong signage na meron pong intersection doon po sa lugar na yun. Ayon kay Police Captain Gonzalodo, nagkaareglo na ang PNP personnel na nagmamaneho ng patrol car at mga kaanak ng motorcycle rider. Sa Santa Ilocos Sur, tuloy lang ang pagdaan ng mga sasakyan kahit basa ang kalsadang ito sa Barangay Banawang. Pero nang sumulpot ang isang kotse, sumampa ito sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na truck. Wasak ang harapang bahagi ng kotse at napinsala ang harapang bahagi ng truck. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng kotse at kanyang asawa. Ginamot na sila sa ospital. Base sa investigasyon, madulas ang kalsada dahil sa pag-ulan. Walang pahayag ang parehong panig pero nakatakda silang magharap ngayong araw. Iniaho naman ng mga rescuer ang 2 estudyante mula sa Pinakanawan River sa Tuguegarao City. Tulong na sila. Very good, very good. Dumiretso raw sa ilog ang sinasakyan nilang motorsiklo matapos umanong mawala ng kontrol ang rider sa kurbadang bahagi ng kalsada. Ayon sa pulisya, nakainom umano ang 18 at 19 anyos na magkaangkas at wala silang suot na helmet.
Nagpapagaling sa pagamutan ng dalawa na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nadakip ang 5 nagtutulak umano ng droga sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Rizal at Surigao City. Ang isa po sa kanila dati nang naaresto. Saksi si Marisol Abduraman. Nasa 0.16 grams lang ng shabu ang in-order ng nagkunwaring buyer sa lalaking ito. Pero nang isagawa na ang buy-bust operation, umabot sa 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 110,000 pesos ang nakuha sa kanya. Agad inaresto ang target na itinuturing ng high-value individual. Dati na kasi siyang nakulong dahil din sa droga. Yung mga intel personnel natin ay continuously monitoring doon sa mga nahuli natin before, no? Kasi tinitingnan din namin, ma'am, kung bumalik ba sa dati or nagbago. Kasi ma'am, meron na siyang, nahuli na nga siya before. Taong 2014, nung unang natimbungang suspect dahil sa illegal na droga. Siya ang sinasabing nagtutulak umano ng droga sa Surigao City. Nababahala ang Police Regional Office Caraga dahil mga estudyante at mga tricycle driver umano ang ilan sa mga parokyano ng suspect. Madaming schools, no? Most likely, ma'am, doon sa mga college, no? That is why napaka-strong ng mandate ng ating regional director na talagang we are intensifying against anti-illegal drug trade dito sa amin. Sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Sa hiwalay na buy-bust operations sa Barangay San Rafael Rodriguez, Rizal, 4 na tulak umano ng illegal na droga ang natimbog. Inares mo kita sa sanang pagbibenta ha ng illegal na droga. Mahigit 1 linggo ang sinagawang surveillance sa bahay. Yung bahay na yon ay ginagawang drug din nila. Doon na rin yung mga parokyano nila. Doon na rin gumagamit. So yun, natsambahan natin sila doon. Nasabat sa mga suspect ang 116 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 788,000 pesos. Base sa investigasyon, sa Taguig nang gagaling ang drug supply ng mga suspect. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station nakakulong ang mga suspect na maharap rin sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy naman ang manhunt sa isang HVI na nananatili at large. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bago sa saksi, inaresto sa parang Maguindanao del Norte ang alkalde ng South UP, Maguindanao del Sur at ang kanyang asawa. Kaugnay po ito sa pagkakasangkot umano nila sa pananambang na nagresulta sa pagkamatay ni Vice Mayor Roldan Benito at ang security aide nito noong 2024. Isinilbi sa kanila ng CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng Cotabato City Regional Trial Court para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Wala pang pahayag ang mag-asawa. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.